Sa pusod ng kadiliman ng madaling araw, sa ganap na 5:30 ng umaga, dito nagsisimulang mahabi ang alamat ni LeBron James sa panahong ang araw ay hindi pa nangangarap na hagkan ang kalupaan ng Los Angeles. Nagbabalik ang kanyang ulirat sa loob ng isang matayog na muog sa Brentwood, isang tahanang nagkakahalaga ng $23 milyong. Ang kanyang katawan ay nakahimlay sa ibabaw ng isang kamang mistulang himala ng teknolohiya, isang kasangkapang may di ka panipaniwalang halaga na $100,000. Hindi ito isang hamak na kutsyon ng bula at alambre, isa itong santuaryo ng siyensya na hinabihan ng mga nakatanim na sensor na buong husay na iginuguhit ang mapa ng bawat tibok ng kanyang puso, bawat paghinga at bawat yugto ng kanyang mahimbing na pagtulog sa buong magdamag. Pagsapit ng takdang sandali ng kanyang pagmulat, ang kama mismo ang nagsisimulang magbigay ng banayad na init na umaabot sa eksaktong temperatura ng kanyang katawan. Isa itong marahang pag-anyaya mula sa pagkakahimbing, tinitiyak na ang kanyang napakapinong sistema ay hindi makararanas ng anumang biglaang pagkagulantang. Maging ang batong sahig na sumasalubong sa kanyang mga paa ay may sariling init, nakaayon sa di matitinag na 62 degree. Hindi niya kailanman mararanasan ang lamig na tinitiis ng mga karaniwang nilalang sa kanilang pagbangon. Bawat sulok at ibabaw sa loob ng kanyang santuaryo ng pahinga ay sadyang idinisenyo para sa sukdulang ginhawa, isang buong simponya ng paghahanda na ganap na bago pa man dumampi ang kanyang mga paa sa lupa. Ang hanging kanyang nilalanghap ay pinananatili sa eksaktong 65 degree sa buong gabi. Dinadalisay ng mga sistemang pansala na may kalidad medikal na nagpapasok ng sariwang bugso ng purong oxygen sa silid kada 2 minuto. Maging ang liwanag ay sumusunod sa kanyang schedule. Isang huwad na bukang liwayway ng malumanay at kulay amber na sinag ang nakaprograma upang dahan-dahang magpakita 30 minuto bago ang takdang oras ng kanyang paggising. Pagsapit ng 15 bago mag-6, si LeBron ay niyayakap na ang nag-aapoy na lamig, lumulubog sa isang pasadyang malamig na tangke sa kanyang sentro ng pagpapagaling, kung saan ang tubig ay pinananatili sa isang napakatinding eksaktong 38 degree. Sa loob ng 10 hanggang 15 minuto, buong tapang niyang binabata ang dagok ng lamig, isang marahas na panggigising sa kanyang sistema, nakasabay na pumupuksa sa pamamaga mula sa kaibuturan ng bawat hibla ng kanyang mga kalamnan. Ang dambalang iyon ng pagpapagaling pa lamang ay kumatawan na sa isang instalasyong nagkakahalaga ng $300,000, kumpleto sa kagamitan na may mga kontrol sa temperatura na may mataas na katumpakan, mga makabagong sistema ng pagsala, at maging mga ilaw na LED na nagbabago ng kulay na kumikumpas at nag-iiba kasabay ng mismong tibok ng kanyang puso. Dahil sa matinding lamig, ang dugo ay napipilitang umalis mula sa kanyang mga kamay at paa patungo sa sentro ng kanyang katawan, at sa kanyang pag-ahon, isang dambuhalang alon ng mainit na dugo ang bumubulwak pabalik sa kanyang mga kalamnan, isang makapangyarihang paglilinis na natural na tumatangay sa lactic acid at iba pang latak sa kanyang mga selula. Ito ay isang pang-araw-araw na ritual ng agham at sakripisyo, at si LeBron ay nagpapasakop dito sa bawat isang araw. Katabi ng nagbabagang sisidlan ng lamig na ito ay nakatayo ang kanyang hyperbaric oxygen chamber. Tila isang sarkopago ng salamin at bakal mula sa hinaharap, ang silid na ito ay nagiging kanyang santuaryo. Habang isinasaka niya ang sarili sa loob, tumataas ang presyon na lubos na nagpapayaman sa kanyang dugo ng purong oxygen upang pabilisin ang paggaling at patatagin ang kanyang sistemang immuno. Ang silid na nagkakahalaga ng halos $200,000 ay may pag-aproba ng FDA para sa mga partikular na medikal na paggamot. Ngunit ginagamit ito ni LeBron ng may dalas na parang isang pang-araw-araw na bitamina. Ang bugso ng oxygen na ito ay nagbibigay kapangyarihan sa kanyang katawan na muling buuin ng himaymay ng kalamnan sa isang kahanga-hangang bilis, bawasan ang pamamaga ng kasukasuan at magpanatili ng napakalaking reserba ng enerhiya sa gitna ng pinakamahihirap na sunod-sunod na laro. Ito ang teknolohiya ng mga piling mandirigma ng mga piloto ng eroplanong pandigma at mga maninisid sa kalaliman, at si LeBron James ay may isa nito sa kanyang sariling tahanan. Pagsapit ng 6:15, lumilipat na siya sa silid ng red light therapy. Dito, ang mismong mga pader ay nagliliwanag dahil sa mga panel ng ilaw na near-infrared.
na nagpapaligo sa kanya sa mga haba ng alon na idinisenyo upang tunawin ang sakit sa kasukasuan at kirot sa kalamnan sa antas ng selula. Nanatili siyang nakatayo sa loob ng liwanag sa loob ng 20 minuto habang sinisipsip ng kanyang katawan ang mga nagpapagaling na dalas. Ang liwanag ay tumatagos ng malalim sa kanyang mga himaymay, nagbibigay enerhiya sa mitokondriya, ang mga planta ng kuryente ng kanyang mga selula na inuutusan silang pabilisin ang pagkukumpuni. Ang instalasyong iyon pa lamang ay isang pamumuhunan na halos 80,000 dolyar. Sumunod naman ang Normatec Leg Compression System. Ipinapasok niya ang kanyang makapangyarihang mga binti sa napakalaking manggas na nabubuhay na pumipintog at lumiliit sa isang ritmikong, tumitibok na alon na nagpapadaloy ng sirkulasyon sa kanyang mga kalamnan na parang isang malalim na masahe. Ipinahahayag ng kanyang tagapagsanay na ito ang mismong sikreto kung bakit ang mga binti ni Lebron ay nananatiling di kapanipaniwalang sariwa pagkatapos ng 23 season. Ang presyo ng sistema ay humigit kumulang 1,500 dolyar. Ngunit kapag ang iyong taunang laang gugulin para sa pangangalaga ng katawan ay umaabot sa 1,2 milyong dolyar, ang ganoong halaga ay maituturing na lamang na barya. Ang mga manggas ay gumagana sa mga tiyak na bahagi, nagpapadala ng alon ng pagpisil mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang balakang na walang kamaliang ginagaya ang natural na daloy ng sirkulasyon ng katawan. May paggalang itong tinatawag ng mga atleta na paglilinis ng mga binti. At pagkatapos ng isang laban kung saan naghari si Lebron sa loob ng 40 minuto sa korte, ganito siya muling isinisilang. Pagsapit ng 7 ng umaga, ang almusal ay nakahain na isang obra maestra na inihanda ng isang pribadong chef na inayon sa kanyang eksaktong pangangailangan sa macronutrient. Mga puti ng itlog mula sa mga manok na tunay na malayang nakakagala, salmon na hinuli mula sa malinis na katubigan, mga berry na itinanim sa organikong lupa, at katas na malamig na piniga mula sa pinakamagagandang gulay. Bawat sangkap ay tinitimbang hanggang sa pinakahuling gramo. Ang mga sangkap na ito ay ipinapalipad, malinis at sariwa. Walang nagmumula sa isang estante. Bawat isang bote ng suplemento ay pasadyang tinimpla na may kanyang mga inisyal, ang petsa at isang barcode na direktang kumokonekta sa kanyang personal na datos ng pagganap. Sinusuri ng mga laboratorio ang kanyang dugo para sa mga antas ng micronutrient, balanse ng hormone at mga palatandaan ng pamamaga na binabago ang kanyang pang-araw-araw na formula bilang tugon. Kung bumaba ang kanyang iron, nagbabago ang timpla. Kung tumaas ang kanyang cortisol, idinaragdag ang mga adaptogen. Kung ang kanyang paggaling ay magpakita ng kahit katiting na pagkaantala, ang kanyang mga ratio ng amino acid ay muling binubuo. Ang isang almusal na may ganitong kalibre ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 800 dolyar kapag isinaalang-alang mo ang pinagkukunan, mga tauhan at patuloy na pagsusuri sa laboratorio. Kinakain niya ang pagkain ito sa isang terasa na tanaw ang lungsod habang ang kanyang katawan ay nagpapatuloy sa walang tigil na pagbabagong lakas. Ang buong ritual sa umaga mula sa matalinong kama hanggang sa nagyayelong paglubog at sa siyentipikong pagkain ay umaabot sa halagang halos 5,000 dolyar bago pa man matapos ng karamihan sa mundo ang kanilang unang tasa ng kape. Tinuturing ni Lebron ang umaga bilang isang eksperimento sa laboratorio, ang kanyang katawan ang paksa ng pag-aaral at ang pambihirang pagganap ang tanging resulta na magkakaroon ng halaga. Upang labanan ang panahon at maghari sa iyong ika-22 season sa NBA, bawat posibleng salik ay dapat sukatin, maingat na ayusin at dalhin sa kasakdalan. At ang antas na iyon ng ganap na kontrol ay nangangailangan ng isang malaking kayamanan. Pagkatapos ng almusal, si Lebron ay tumutuloy sa garahe, bagamat ang tawagin itong garahe ay tila isang malaking pagkukulang. Ito ay isang pribadong tanghalan, isang panteon ng kahusayan sa sasakyan. Nakalagak sa loob ng kanyang tahanan sa Brentwood ang isang umiikot na koleksyon ng 15 hanggang 20 mararangyang sasakyan, isang pangkat na may pinagsamang halaga na ilang milyong dolyar. Sa anumang umaga, siya ay binibigyan ng pagpipilian at bawat isa sa mga kamanghamanghang makinang ito ay nagsasalaysay ng sarili nitong hininga-hiningang kwento. Umpisahan natin sa isang dambuhala na humahatak sa lahat ng paghanga, ang kanyang pasadyang Liberty Walk Lamborghini Aventador S Roadster.
Ang himalang ito ay nababalot sa isang nakamamanghang kulay kahel at tabong balot, isang pasadyang disenyo na binansagang King's Pride na nilikha para sa kanya at para lamang sa kanya. Ang isang karaniwang Aventador Roadster ay nagsisimula sa halagang humigit kumulang 460,000 dolyar. Ngunit matapos itong hubugin ng mga dalubhasa sa Liberty Walk gamit ang mga pasadyang body kit, pinalapad na fender, agresibong aerodynamics at ang natatanging kulay na iyon, ang huling obra maestra ay umabot sa presyong malapit sa 670,000 dolyar. Ang sasakyan, syempre, ay isang convertible na nangangahulugang kapag ibinaba ni Lebron ang bubong, ang dalisay at nakakapangilabot na sigaw ng kanyang natural na V12 makina ay maririnig mula sa 3 bloke ng layo. Humaharurot ito sa 60 milya kada oras sa loob lamang ng wala pang 3 segundo at umaabot sa sukdulang bilis na mahigit 217 milya kada oras. Ngunit ang pinakamabangis na detalye ay ito, ang buong body kit ay buong ingat na mano-manong ni Rimatse. Makikita mo ang mga tornilyong walang bahid na bumabakas sa bawat kurba ng mga fender nito. Ito ay isang pahayag ng purong bagsik, isang umuungal at walang pasintabing lakas ng kalikasan. Sinasabing naririnig ng mga tao ang sasakyang ito 3 bloke bago pa man ito masilayan. At nariyan din ang multo, ang kanyang Porsche 918 Spider, isang purong puting hybrid na hypercar na nagkakahalaga ng 845,000 dolyar noong bago. Iniulat na nagbayad si Lebron ng halagang mas malapit sa 1.4 milyon para sa kanya noong 2020 dahil ang 918 ay isang simbolo ng pambihira na ang halaga ay umakyat sa kalangitan matapos itigil ang produksyon. 918 lamang ang nilikha sa buong mundo. Ang pambihirang obrang ito ng inhinyeriya ay pinagsasanib ang isang mabangis at humahagulgol na makinang V8 sa 2 dekuryenteng motor na walang imik upang magpakawala ng pinagsamang lakas na hihigit pa sa 800 horsepower. Kayang-kaya nitong humagibis gamit ang dalisay at tahimik na kuryente na parang isang tirador na pumapalo sa 60 milya kada oras sa loob lamang ng makalaglag pang 2.6 na segundo. O di kaya'y gisingin ang natatagong halimaw ng hybrid nitong sistema at iyong matutunghayan ang pagdurog nito sa harang na 214 na milya kada oras. Ang manibela nito ay isang obra maestrang binalot sa alkantara. Yayakapin ka ng mga upuang hinulma mula sa purong carbon fiber at ang kabuuan ng makinang ito ay mas magaan pa kaysa sa maraming SUV. Subalit sa iyong paghawak sa manibela, ang pakiramdam ay tila ba nilikha ito mula sa ibang daigdig. Ang revolusyonaryong hybrid system na tila isang tahimik na maestro ang siyang nag-aayos ng daloy ng kapangyarihan sa pagitan ng mga ehe sa harap at likuran ng libu-libong ulit sa bawat segundo. Ang 918 ay ang naging mapangahas na pagpapahayag ng Porsche sa buong mundo, isang pambihirang proyektong nilikha upang patunayan na kayang-kayang lupigin ng mga hybrid ang mga supercar na purong gasolina lamang ang gamit at ito ay naging isang mataginting na tagumpay. Sunod, papasukin natin ang isang daigdig ng dalisay at walang halong karangyaan, ang Rolls-Royce Phantom. Isang karuwahe ng luho na kasing itim ng hating gabi na may halagang humigit kumulang sa 400,000 dolyar. Ang mismong sasakyang ito ay sinasabing regalo mula sa alamat na si Shaquille O'Neal noong nagsisimula pa lamang sumikat si Lebron at nananatili itong isa sa mga pinakatahimik na sasakyan sa kanyang buong koleksyon. Ang Phantom ay pinapaandar ng isang dambuhalang V12 makina, ngunit ang presensya nito ay parang isang bulong lamang. Ang santuwaryo sa loob nito ay may angking sukdulang katahimikan na kung saan sinusukat muna ng mga inhinyero ng Rolls-Royce ang ingay sa loob ng mga aklatan at pagkatapos ay masusing idinidisenyo ang sasakyan upang maging mas tahimik pa. Ang mga upuan sa likod ay hindi lang basta humihiga, nagiging parang mga first class na tulugan ito sa eroplano. Bawat pulgada ng palamuting kahoy ay isang testamento sa tiyaga, kininis sa kamay sa loob ng mahigit 200 oras. Maging ang mga hawakan ng pinto ay sadyang ginawa upang sumara na may kakaibang lagabog, isang tunog na kumukumpirmang namuhunan ka ng $250,000 para sa kasakdalan sa mundo ng sasakyan.
Ang Phantom ni Lebron ay isang personal na pagkakakilanlan na nagtatampok ng pasadyang interior na gawa sa katad na kulay krema at walang kadungis-dungis, kasama ang kanyang mga inisyal na eleganteng ibinurda sa mga headrest. Ang dashboard ay pinalamutian ng isang nakamamanghang marquetry inlay, isang masalimuot na disenyo na maingat na binuo mula sa mahigit 100 piraso ng kahoy na mano-manong tinabas. Isang mosaic na nangailangan ng ilang linggong paglalaan ng panahon ng mga dalubhasa upang maging perpekto. Para sa mga pagkakataong ang isang hari ay nangangailangang maglakbay, ito ang sasakyang nararapat. At ngayon narito naman ang Mercedes-Maybach S650, isang sasakyang tila nagmula sa kalangitan sa kaputian. Isang ultra-luxury sedan na nagkakahalaga ng nasa $178,000. Ito ang napiling karwahe ni Lebron para sa pang-araw-araw na buhay, para sa mga sandaling hindi kailangan ng magarbo, ngunit ang sukdulang kaginawahan ay isang ganap na pangangailangan. Ang S650 ay ang mas pinahabang bersyon ng maalamat na S-Class, dinagdagan ng 8 pulgada upang bigyan ang mga pasahero sa likod ng halos walang hangganang espasyo para sa mga binti. Ito ay pinatatakbo ng isang twin-turbocharged V-Labin 2 na naglalabas ng dambuhalang lakas na 621 horsepower, ngunit ang sasakyan ay napakahusay ng pagkakalikha na ang ugong ng makina ay nagiging isang mahinang alingaw-ngaw na lamang mula sa malayo. Ang mga trono sa likuran ay nag-aalok ng init, lamig at isang simponya ng mga masahe. Sa pagitan ng mga upuan, isang nakatagong palamigan ng champagne ang laging nakahanda. Ang buong dashboard ay isang malawak na kambas ng Napa leather na tinahinang kamay. Ang espasyo para sa mga pasahero sa likuran ay nagtataglay ng mas malakas na computing power kaysa sa maraming makabagong opisina. Iba't ibang antas ng lamig, walang katapusang pagsasaayos ng upuan at buong sistema ng libangan ay kontrolado lahat mula sa isang makinis na tablet na eleganteng nakakabit sa gitnang console. Pinagmamalaki rin sa kanyang koleksyon ng isang walang kupas na klasiko, isang mas lumang Mercedes-Maybach 57S mula noong mga taong 2009. Ito ay sumikat dahil sa pasadyang plaka nitong KNG FOH. Ang malamat na Maybach na iyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $374,000 noong ito'y bago at pinatatakbo ng pusong 6 na litrong V-Labin 2. Sa kanyang mga unang taon sa Cleveland, ito ang mismong sasakyan na ginagamit ni Lebron sa pagdating sa mga laro at ito'y naging isang sagisag. Sinimulang iugnay ng publiko ang imahe ng Maybach sa kanyang umuusbong na katauhang hari. Ang haba ng 57S ay umaabot sa mahigit 19 na talampakan na nagpatibay sa lugar nito bilang isa sa mga pinakamalalaking sedan na kailan may ginawa. Taglay nito ang bigat na halos 3 tonelada, ngunit kaya nitong humagibis patungong 60 milya kada oras sa loob lamang ng hindi kapanipaniwalang 5 segundo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bagsik ng Italia, ang Ferrari F430 Spider. Ang kay Lebron ay may kintab na kulay pilak, isang makina na nagkakahalaga ng $217,000 noong taong 2008. Ang F430 Spider ay isang obra maestrang convertible na may makina sa gitna, pinapaandar ng isang umaatungal na V8 na humihiyaw hanggang sa redline na lagpas 8,000 RPM. Kinakatawan nito ang isa sa mga huling dalisay na Ferrari na naturally aspirated bago yumakap ang tatak sa turbocharging. At dahil sa dalisay at walang halong simponya na iyon, ito ay lubos na pinahahalagahan ng mga kolektor. Kapag pinakawalan mo ang buo nitong lakas, ang ugong mula sa tambucho ay tumataas na may bagsik ng isang sasakyang Formula 1. Ito ay isang matinis at mekanikal na area na lubos at ganap na nakakaadik. Ang mismong kotseng ito ay itinampok sa telebisyon noong kanyang maalamat na panahon sa Miami Heat at nananatili itong isang mahalagang bahagi ng kanyang mga ginagamit na sasakyan. Kasunod ng obra maestrang iyon ay ang Ferrari 458 Italia Spider, isang nakamamanghang convertible na naliligo sa kulay rosso corsa red na may halagang humigit kumulang sa $245,000. Itinaas ng hiyas na ito ang karanasan mula sa F430. Ipinagmamalaki ang mas matalas na paghawak sa manibela at isang 4.5 litrong V8 na nagpapakawala ng 570 horsepower.
Ang 458 Spider ay may revolusyonaryong hardtop na maaring itago sa loob lamang ng 14 na segundo. Binabago ito mula sa isang makisig na coupe patungo sa isang open-air supercar nang hindi sinasakripisyo ang katatagan ng istruktura nito. Ginawa lamang ng Ferrari ang 458 sa maikling panahon bago dumating ang kahalili nito na naging sanhi ng patuloy na pagtaas ng halaga nito sa mga kolektor. Ang pagpihit ng manibela ay tila telepatiko sa sobrang bilis ng tugon na ang pakiramdam sa kotse ay hindi na isang makina kundi isang karugtong ng iyong sariling isipan. Pihitin mo man ang manibela ng 1 pulgada lamang at ang unahan nito ay agad nasusugod na may tumpak na katumpakan kung saan mo man ito iutos. At kung hindi pa sapat ang kapangyarihan ng kabayong tumatalon, si Lebron ay mayroon ding 599 GTB Fiorano na nasa iconic na pula rin. Ang makinang ito ay isang front-engine V12 Grand Tourer na may halagang umiikot sa $310,000. Isa lamang ito sa 590 na nilikha sa edisyong GTO na ginagawa itong isang bagay na napakabihira. Ang 590 ay kayang lampasan ang 200 milya kada oras na ang pakiramdam ay higit na parang isang marangyang misil sa lupa kaysa sa isang ordinaryong sasakyan. Ang puso nitong V12 ay tumitibok na may lakas na 611 na horsepower, lumilikha ng isang tunog na napakalalim, napakaalingaw-ngaw na nanginginig hanggang sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ito ang Ferrari na nakatadhana para sa mga epikong paglalakbay sa buong bansa, ang perpektong pagsasanib ng nakakasilaw na bilis at banal na kaginhawahan. Ngunit isang malaking pagkakamali na isiping ang koleksyon ni Lebron ay puro mga sasakyang banyaga mula sa Europa. Siya ay may malalim na paggalang sa dalisay at walang pag-aatubiling bagsik ng mga sasakyang Amerikano. Ang kanyang 2010 Chevrolet Camaro SS na may nakamamanghang matte na puting kulay ay nagsisilbing isang monumento ng kanyang mga unang araw sa Cleveland, isa sa kanyang mga pinakaunang malalaking pagbili ng sasakyan. Nagkakahalaga lamang ito ng $25,000 noong bago, isang tunay na mura kumpara sa kanyang mga Lamborghini. Ngunit nagpapakawala pa rin ito ng mahigit 400 horsepower at umuugong na parang rumaragas ang kulog kapag iyong inutusan. Ang Camaro ay isang simbolo ng pinagmulan ni Lebron, abot kaya purong Amerikanong lakas na naguutos pa rin ng pangkalahatang paggalang sa kalye. Kasunod sa garahe ay ang kanyang Dodge Challenger SRT8 na pininturahan ng makinang napilak at pinalamutian ng matatapang na asul na racing stripes ng Dallas Cowboys. Bilang isang malaking tagahanga ng mga Cowboys, ipinapasadya ni Lebron ang kotse upang maipinta, isang pagpupugay sa mga kulay ng kanyang paboritong koponan. Ang Challenger SRT8 ay kumukuha ng 470 horsepower mula sa isang napakalaking 6 na punto, 4 na litrong Hemi V8 at nagkakahalaga ito ng halos $44,000 noong bago noong 2014. Ito ay maingay, ito ay agresibo at ito ay maluwalhati at walang pag-aatubiling Amerikano. Ang makina ng Hemi ay lumilikha ng isang natatanging dagundong na hindi may kakaila, isang malalim, garalgal at sinaunang atungal. Ito ang mismong kabaligtaran ng pagiging Pino at iyon mismo ang kanyang kahanga-hangang layunin at hindi natin maaaring kalimutan ang mga walang kupas na klasiko. Si Lebron ang ipinagmamalaking may-ari ng isang perpektong naibalik na 1,975 Chevrolet Impala convertible na naliligo sa isang malalim at marilag na asul. Nakuha niya ito noong 2010 at namuhunan ng mahigit $100,000 upang maibalik ito sa isang estado ng ganap at dalisay na kasakdalan. Ang orihinal na iminungkahing presyo ng tagagawa noong 1,975 ay mahigit $4,000 lamang, ngunit ngayon, ito ay walang iba kundi isang gumugulong na obra maestra ng kasaysayan ng sasakyan. Sa kaibuturan nito ay isang dambana ng balat na kulay krema, ganap na isinaayos muli. Ang makina ay isang simponya ng lakas na muling pinag-alab at ang makinang na kromo, nagniningning na tila kayang makipagtagisan sa kisap ng mga bituin. Ang dashboard ay isang kapsula ng panahon, iniingatan ang mga orihinal at tunay na panukat, habang ang manibela ay tila isang piraso ng kasaysayan na babalot sa marikit na kahoy na may edad.
Ito ang obra maestrang pinipili ni Lebron para sa mga prestihiyosong pagtatanghal ng sasakyan at mga marangal na kaganapang pangkawang gawa. Isang malalim na patunay sa kanyang mga pinagmulan. At naroon nga ang alamat, ang sasakyang nagsilbing mitsa sa buong epiko, isang dambuhalang Hummer H2 na nababalot sa kromo mula sa taong 2003. Ang maringal na makinang ito ay isang taos pusong handog mula sa kanyang ina, iginawad sa kanya noong siya'y nasa bingit ng pagbibinata sa gulang na 18. Ilang saglit bago siya humakbang sa nakabubulag na liwanag ng NBA draft. Noong bago pa ang H2 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $50,000, subalit ang tunay na kamangha-manghay ang balot nitong kromo, isang baluting napakakinang na sinasabing ang kislap nito'y matatanaw maging mula sa kalangitan. Ito'y dambuhala, lubhang magastos sa gasolina at walang kapantay sa karangyaan ng ganap at perpektong pangarap para sa isang 18 taong gulang na henyo mula sa Akron. Hanggang ngayon, iniingatan ito ni Lebron, isang makinang na monumento ng kanyang pinakaunang paglasap sa tamis ng tagumpay. Ang halimaw na ito'y may bigat na mahigit 3 tonelada at uhaw na lumalaklak ng gasolina sa tantos na halos 10 milya bawat galon. Ngunit ang mga ganitong usapin ay walang kabuluhan para kay Lebron, sapagkat ang sasakyang ito'y sumasagisag hindi lamang sa bakal at kromo kundi sa isang natatangi at mahalagang sandali sa panahon kung kailan ang buong mundo ay tila nagbago ng ikot. Kapag karangalan ng tumatawag, ang kanyang tugon ay isang busilak na puting Bentley Continental GT mula sa taong 2018. Nagkakahalaga ng tinatayang $231,000, ang Continental GT ay ang diwa ng isang Grand Tourer, pinatatakbo ng isang mabangis na twin-turbo W12 na makina na nagpapakawala ng kagilagilalas na 626 na lakas kabayo. Ang manibela pa lamang ay isang obra maestra, masusing tinahi mula sa walang kapintasang katad ng mga torong Scandinavian. Ang Bentley, sa walang humpay nitong paghahangad ng kaganapan, ay umiiwas sa katad ng baka dahil ang mga ito ay maaaring magkaroon ng mga di kasakdalan tulad ng mga stretch mark, isang kapintasang hindi matatagpuan sa mga toro. Maging ang mga palamuting kahoy sa loob ay isang patunay sa ganitong pagkahumaling, pinili at pinagtugma ng kamay. Tinitiyak na ang hilatsa nito'y dumadaloy na parang isang ilog na walang patid sa kabuuan ng dashboard. Ang pakitang kahoy ay nagmula sa isang natatanging puno, hiniwa at may kahusayang inayos upang ang masalimuot na disenyo ay lumikha ng isang perpekto at magkabilang simponya sa gitnang konsola. Bawat isa sa mga nakamamanghang detalyeng ito ay may katumbas na mataas na halaga at si Lebron nang walang pag-aalinlangan ay kinuha ang lahat. Ipinagmamalaki rin sa kanyang koleksyon ng isang mabangis na Porsche 911 Turbo S Cabriolet mula taong 2019. Isang makapigil hiningang itim na convertible na may halagang umiikot sa $210,000. Ang 911 Turbo S ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay isa sa mga pinakamabangis na sasakyang pangkalye sa buong daigdig. May kakayahang sumibat patungong 60 sa loob ng 2.6 na segundo, humahagibis patungo sa sukdulang bilis na humihigit sa 205 milya bawat oras. Ngunit sa paraang hindi sukat akalain, taglay nito ang isang sibilisadong ginhawa na ginagawa itong perpekto para sa pang-araw-araw na pagmamaneho, isang dualidad na nagpatibay sa lugar nito bilang isa sa mga pinakamamahal na makina ni Lebron. Ang natitiklop na malambot na bubong nito ay naglalaho sa loob lamang ng 13 segundo at tinitiyak ng makabagong all-wheel drive system na ang sasakyan ay tila nakadikit sa aspalto. Isang di matitinag na puwersa kahit sa bilis na lagpas 100. Hinubog ng mga ininyero ng Porsche ang Turbo S para sa ganap na pangingibabaw sa anumang posibleng kondisyon. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, nakabubulag na nyebe o sa ilalim ng nakapasong sikat ng araw, ang kapangyarihan nito'y ganap, ito'y kumakapit lamang at nananaig. At pagkatapos, sa gitna ng mga higanteng ito ng kahusayan sa sasakyan, mayroong isang di inaasahang lahok, isang busilak na puting Kia K900 mula taong 2015. Ito ay isang sasakyan kung saan si Lebron mismo ang nagsilbing isang brand ambassador. Ang K900 ay ang matapang na pagpasok ng Kia sa mundo ng mga marangyang sedan na nagkakahalaga ng abot kayang $60,000.
Minaneho ito ni Lebron bilang bahagi ng isang kasunduan sa sponsorship at natagpuan ang kanyang sarili na labis na humanga kaya't pinili niyang magtago ng isa para sa kanyang personal na koleksyon. Ito ang sukdulang patunay na maging ang mga higante ng industriya ay kumikilala at humahanga sa tunay na halaga. Sa kanyang pinakabagong pag-aari, tinanggap ni Lebron sa kanyang koleksyon ang isang revolusyonaryong puting GMC Hammer EV. Ang kamanghamanghang gawang ito ng inhinyeriya ay isang dekuryenteng super truck, isang pinagsamang pickup at SUV na may halagang mula 79,000 hanggang sa nakagugulat na 117,000 dolyar depende sa pagkakaayos. Nagtatampok ito ng isang nakamamanghang natatanggal na bubong, hindi mapipigilang husay sa labas ng kalsada at lumilikha ng hindi kapani-paniwalang 1,000 lakas kabayo mula sa tahimik at makapangyarihang mga dikuryenteng motor nito. Kayang humarurot ng Hammer EV patungong 60 milya bawat oras sa loob ng makapigil hiningang 3 segundo na hinahamon ang mga batas ng pisika dahil sa bigat nitong mahigit 9,000 libra. Ang baterya pa lamang nito ay mas mabigat pa kaysa sa isang buong Honda Civic. Ngunit ang 3 dekuryenteng motor nito ay naghahatid ng biglaan at yayanig lupang metalikang kuwitis na nagpapalipad sa dambuhalang truck na parang isang bala mula sa isang tirador. Ito ang bukang liwayway ng zero-emission super truck at si Lebron nararapat lamang ay kabilang sa mga pinakaunang nagmay-ari nito. Sa kabuuan, ang arsenal ng mga sasakyan ni Lebron ay tinatayang nagkakahalaga sa pagitan ng 4 hanggang 5 milyong dolyar, isang kayamanang nakakalat sa mga garahe sa Ohio, Florida at Los Angeles. Ang ilan ay lingguhang pinakakawalan sa malawak na lansangan. Ang iba na may namamahinga na babalot sa hiwaga, ang kanilang mga makapangyarihang makina ay ginigising minsan lamang sa isang buwan, isang ritual upang panatilihing tumitibok ang kanilang malalakas na puso. Bawat maringal na sasakyan sa kanyang garahe ay nagsisilbing monumento sa iba't ibang kabanata ng kanyang buhay. Mula sa mapangahas na Hammer na binalot sa kromo, isang handog mula sa kanyang ina noong siya'y 18 hanggang sa Porsche hypercar na nakamit sa tugatog ng kanyang paghahari. Pagkatapos ng pagsasanay, si Lebron ay hindi umuwi sa isang hotel o apartment. Tumutungo siya sa isa sa kanyang mga mansyon na animoy palasyo at mayroon siyang isang kaharian ng mga ito na maaaring pagpilian. Ang kanyang imperyo ng mga ari-arian ay umaabot mula Ohio hanggang Florida at patawid sa California na binubuo ng hindi bababa sa 6 na monumental na pag-aari na may pinagsamang halaga na higit sa 80 milyong dolyar. Simulan natin kung saan isinilang ang alamat mismo. Akron, Ohio. Noong taong 2003, agad nakasunod ng kanyang pagkapili sa liga. Bumili si Lebron ng isang piraso ng lupa sa Bath Township sa halagang 2.1 milyong dolyar, ngunit giniba niya ang nakatayong gusali at mula sa lupa mismo, nagtayo ng isang ganap na pasadyang mansyon. Ang bagong palasyong ito ay sumasaklaw sa mahigit 30,000 talampakang parisukat at may halaga ngayon na higit pa sa 10 milyong dolyar. Sa loob ng mga pader nito ay matatagpuan ang 6 na silid-tulugan, 10 banyo at isang koleksyon ng mga kagamitan na napakadakila na kayang makipagtagisan sa isang pandaigdigang luxury resort. Mayroong isang profesional na 2-lane bowling alley, isang kumpletong recording studio, isang pribadong sinehan na may mariringal at baitang-baitang na upuan at isang projection system na magpapahiya sa mga komersyal na sinehan, isang aquarium na walang putol na isinama sa isang pader, isang personal na barberya, isang sports bar kung saan ang mga telebisyon ay nakahanay sa bawat posibleng ibabaw, at isang 2 palapag na walk-in closet na mas malawak pa kaysa sa mga silid-tulugan ng karamihan sa mga ordinaryong tahanan. Ngunit ang palasyong ito ay masusing idinisenyo upang maging parang isang tahanan. Ang Akron ang lungsod na humubog kay Lebron at ang mansyon na ito ay nakatayo ilang milya lamang mula sa abang apartment complex kung saan siya at ang kanyang ina unang nakatagpo ng kapanatagan. Ito ay isang buhay na monumento sa nakagugulat na layo na kanyang narating, itinayo sa mismong lupa kung saan unang nag-ugat ang imposibleng pangarap. Ang ari-arian ay nakatayo sa maraming pribadong ektarya, pinatibay ng komprehensibong seguridad kabilang ang mga kamera, motion sensor at isang dedikadong bahay bantay sa pasukan nito.
Ngayon, bumaling tayo sa kanyang mga pag-aari sa Los Angeles na nagsasalaysay ng isang ganap na naiibang epiko. Noong taong 2015, namuhunan si Lebron ng $21 milyong sa isang maringal na 6 na silid-tulugan na ari-arian sa eksklusibong kapitbahayan ng Brentwood. Ang tirahan na ito ay nagtatampok ng 8 banyo, isang kumikinang na swimming pool, isang home theater at nag-aalok ng mga makapigil hiningang tanawin ng Karagatang Pasipiko. Nanirahan siya roon sa loob ng ilang taon bago ito ibenta noong 2021 sa halagang humigit kumulang 19 na punto, $6 milyong, isang pambihirang pagkalugi sa pananalapi. Ngunit ito ay hindi alintana ni Lebron sapagkat sa panahong iyon umakyat na siya sa mas mataas pang mga antas. Noong 2017, nakuha niya ang pangalawang mansyon sa Brentwood sa halagang $23.5 milyong. Ang bagong santuaryong ito ay mas malawak pa. Ipinagmamalaki nito ang 8 silid-tulugan, makapigil hiningang modernong arkitektura, isang komprehensibong pribadong gym, mga banyong may kalidad na parang spa, at malalawak na panlabas na terasa na nag-aalok ng mga malalawak na tanawin ng buong lungsod. Ang ari-arian ay sumasakop sa mahigit 1 ektarya ng malinis na lupa na nagbibigay ng higit pa sa sapat na marangyang espasyo upang matanggap ang kanyang buong pamilya at propesyonal na kawani na tinitiyak na walang sino man ang makakaramdam na masikip. Ngayon, ang halaga nito ay tinatayang nasa halos $25 milyong at patuloy itong nagsisilbi bilang isa sa kanyang mga pangunahing maringal na tirahan. Ngunit ang hindi mapag-aalinlangan ng hiyas sa corona, ang natatanging pag-aari na tunay na naglalarawan sa laki ng imperyo ng ari-arian ni Lebron ay ang kanyang compound sa Beverly Hills. Noong 2020, inilaan ni Lebron ang $36.8 milyong para sa isang 2.72 ektaryang ari-arian sa tuktok ng Burol at nang walang anumang pag-aalinlangan, giniba niya ang mansyon na nakatayo roon. Ang estrukturang binili niya ay isang makasaysayang ari-arian mula pa noong dekada ng 1930. Bagamat ito'y maganda sa anumang panukat, si Lebron ay mayroong pangitain na higit na mas dakila. Sa kasalukuyan, siya ay nagpapatayo ng 2 bagot dambuhalang mansyon sa lupain na iyon, itinataas ang mga ito mula sa pinakasaligan. Ang magiging pangunahing tahanan ay isang maringal na estrukturang may sukat na 16,000 talampakang parisukat at sa ilalim nito ay isang malawak na garaheng may 7,700 talampakang parisukat. Pinalamutian ito ng isang pambihirang swimming pool na tila isang resort, isang ganap na kusina sa labas, mga makabagong solar panel at isang buong spa na nag-aanyaya ng ginhawa. Ang ikalawang gusali ay isang bahay panauhin na may lawak na 6,500 talampakang parisukat na sa loob nito ay matatagpuan ang sarili nitong pribadong sinehan, ilang mga plunge pool at isang balkonahing may sukat na sadyang kahanga-hanga. Ang buong pag-aaring ito ay babakuran ng pader na may taas sa 10 talampakan upang tiyakin ang ganap na pagkapribado, kasama ang isang bahay-bantay na may 200 at 9 na talampakang sukat na nakapuwesto sa pasukan at binabantayan ng isang buong puwersa ng seguridad. Ang daanan ng sasakyan ay lalagyan ng matitibay na tarangkahan at sasailalim sa 24 na oras na pagsubaybay 7 araw sa isang linggo. Bagamat nilalapat pa ang mga huling detalye, ang ari-ariang ito ay nakatakdang maging isa sa mga pinaka-inaasam at pinaka-pribadong lupain sa buong Los Angeles. Sa oras na matapos ang lahat, ang buong proyekto ay tinatayang magkakaroon ng nakalululang halaga na malayong hihigit sa $50 milyong. Tunay nga hindi ito ang kanyang unang palasyo sa tabing dagat noong kasagsagan ng kanyang maalamat na panunungkulan sa Miami Heat taong 2010. Nakakuha siya ng isang maringal na mansyon sa tabi ng tubig sa Coconut Grove sa halagang $9 milyong. Ang kahanga-hangang tahanang ito ay may 6 na maluluwag na silid-tulugan at matatagpuan sa isang pangunahing lokasyon sa mismong Loop na may sariling pribadong daungan para sa eksklusibong pagdaan. Noong taong 2015 matapos maghatid ng 2 kampeonato para sa lungsod, ipinagbili niya ang ari-arian sa halagang $13.4 milyong, isang napakalaking tubo. Ngunit nanatili ang kanyang pagmamahal sa Sunshine State na nagudyok sa kanya noong 2022 na bumili ng isang marangyang condominium sa tabing dagat sa Sunny Isles Beach, Florida.
sa halagang humigit kumulang $9 milyong. Ang malapalasyong tahanan na ito ay isang nakamamanghang penthouse na may 2 palapag na matatagpuan sa Estates at Aqualina na kinikilala bilang isa sa mga pinakatanyag na gusali sa buong Timog, Florida. Mula sa tahanan ay tanaw ang malawak at walang harang na karagatan, nagtatampok ng sukdulang pagkapribado dahil sa direktang daan mula sa elevator at nag-aalok ng mga kaginyawaan na karapat-dapat sa isang 5 bituing resort, mula sa mga kahanga-hangang infinity pool hanggang sa isang ganap na spa, isang buong hukbo ng mga profesional mga hardinero, kasambahay, tauhan ng seguridad at tagapamahala ng ari-arian ang tumitiyak na ang bawat isa sa mga tahanan ni Lebron ay nananatiling nasa perpektong kondisyon sa buong taon. Ang mga bahay na ito ay laging malinis at handa sa kamera, naroon man siya o wala. Ang halagang kailangan upang mapanatili ang ganitong antas ay sukdulan na madaling umaabot sa ilang $1 milyong bawat taon para lamang sa mga buwis, insurance, mga bayarin at sahod ng mga tauhan. Ang nagpapaiba sa paraan ni Lebron sa pagbili ng ari-arian kumpara sa maraming atleta ay ang malinaw at madiskarteng layunin sa likod ng bawat tahanan. Ang kanyang mansyon sa Akron ay hindi lamang isang bahay, ito ay isang matibay na kawing sa kanyang pinagmulan. Sa Los Angeles, ang lungsod na tahanan ng kanyang mga tagumpay sa palakasan, ang kanyang mga ari-arian sa Brentwood at Beverly Hills ay nagsisilbing kanlungan ng pagkapribado at marangyang ginhawa. Samantala, ang kanyang mga ari-arian sa Florida ay ang kanyang takasan sa tabing dagat, mga santuwaryo kung saan siya nagpapahinga. Huwag magkakamali, hindi siya isang taong nangongolekta ng mga bahay upang ipagmayabang lamang ang kanyang tagumpay. Siya ay nagtatayo ng isang dinastiya, isang mundo kung saan ang kanyang buhay, trabaho at pamilya ay maaaring umunlad sa ilalim ng kanyang sariling pamamahala. Ngayon, sa kanyang koleksyon ng sasakyan na nagkakahalaga ng $50 milyong at mga ari-arian na umaabot sa $80 milyong, aasahan mong mayroon siyang sariling pribadong eroplano, hindi ba? Ang pag-aakalang iyan ay mali. Huwag pansinin ang lahat ng iyong maaaring nakita sa internet. Si Lebron James ay walang sariling eroplano. Minsan ay kumalat ang isang kwento na nagsasabing siya ang nagmamay-ari ng isang Gulfstream G200 at 80 na nagkakahalaga ng $22 milyong na pinalamutian ng mga pasadyang interior at kumikinang na ginto. Nang makita ang post, agad na kumilos si Lebron mismo upang puksain ang maling balita. Kap, ang kanyang idineklara sa kanyang social media, isang simple ngunit makapangyarihang salita para sa kasinungalingan. Idinagdag pa niya, alisin niyo ako sa listahang iyan. Mariin niyang iginiit na alisin ang post. Sa simpleng dahilan na ito ay isang ganap na kathang isip. Kaya ito ay nagbubukas sa isang nakakaintrigang tanong. Paano nga ba eksaktong naglalakbay si Lebron? Para sa kanyang mga paglipad sa iba't ibang panig ng bansa, paglalakbay para sa mga laro at lahat ng biyahe sa ibang bansa, pinipili niyang umarkila ng mga pribadong eroplano. Matalinong nagbubook si Lebron ng mga flight sa mga nangungunang charter service na nagbibigay daan sa kanya na maranasan ang sukdulang karangyaan sa himpapawid nang hindi kinakailangan ang napakalaking gastusin sa pagmamay-ari at pagpapanatili ng sariling eroplano. Ang pagmamay-ari ng isang eroplano ay nangangahulugan ng responsibilidad para sa espasyo sa hangar, mga piloto, insurance, at maintenance, isang walang tigil na daloy ng gastos na maaaring umabot sa ilang $1 milyong bawat taon. Ito ay isang patunay sa talino ni Lebron sa pananalapi na kinikilala niya ang pag-arkila bilang isang mas mahusay na estratehiya. Nakukuha niya ang parehong antas ng karangyaan, mga marangyang upuan, eksklusibong mga terminal at isang schedule na angkop sa kanyang mga pangangailangan, lahat ng walang mabibigat na gastusin. Ang mga eroplanong kanyang inuupahan ay ang mga pinakamahuhusay, mga Gulfstream G600 at 50 o Bombardier Globals, ang mismong mga modelo na sinasakyan ng mga bilyonaryo at mga higante sa industriya. Ang halaga ng pagbili para sa mga sasakyang panghimpapawid na ito ay naglalaro mula sa nakagugulat na 55 hanggang $75 milyong. Ang pag-arkila sa mga mararangal na sasakyang ito ay nagkakahalaga ng $10,000 hanggang $15,000 bawat oras ng paglipad. Para sa isang biyahe mula sa isang dulo ng bansa patungo sa kabila mula LA hanggang New York, iyan ay humigit kumulang 5 oras sa himpapawid.
Nangangahulugan ito na ang isang biyahe ay nagkakahalaga sa pagitan ng 50,000 at 75,000 dolyar. Ito ay isang pambihirang halaga, ngunit ito ay maliit na bahagi lamang ng gastos kung pagmamay-ari mo ito. At si Lebron ay hindi kailanman nag-iisang pasahero. Ang kanyang mga kasama sa paglalakbay ay isang buong pangkat na karaniwang kinabibilangan ng kanyang personal trainer, pribadong chef, business manager, pangkat ng seguridad at sa maraming pagkakataon, ang kanyang pamilya. Ang mga eroplano mismo ay nilagyan ng malalambot at mararangyang upuan, kumpletong kusina at mga silid tulugan upang matiyak na siya ay makapagpahinga at makabawi sa kanyang mga paglalakbay. Marami pa nga ang nilagyan ng mabilis na wifi at mga modernong sistema ng aliwan na nagbibigay daan sa kanya na manood ng mga laro ng live o isulong ang kanyang mga proyekto sa Spring Hill Company habang nasa Alapaap. Ngunit ang hilig ni Lebron sa marangyang paglalakbay ay hindi limitado sa mga eroplano. Pagdating sa kanyang mga bakasyon, nasa ibang antas siya. Pagkatapos ng 2022 season, dinala ni Lebron ang kanyang pamilya sa nakamamanghang pribadong isla ng Four Seasons sa marikit na Maldives. Dumating sila sakay ng seaplane at tumuloy sa isang napaka-eksklusibong villa sa ibabaw ng tubig na may sariling mga pribadong dalampasigan, malinis na infinity pool at personal na butler. Naiulat na ang gastos para sa ilang araw lamang sa paraisong ito ay lumampas pa sa 100,000 dolyar. Ngunit para kay Lebron, ang halaga nito ay hindi matatawaran. Noong 2018, dinala niya ang kanyang asawang si Savannah at ang kanilang mga anak sa isang hindi malilimutang paglalakbay sa kahangahangang Amalfi Coast ng Italia. Doon, umarkila sila ng isang malawak at marangyang yate sa Positano na dumadaosto sa kahabaan ng nakamamanghang baybayin at humihinto sa mga eksklusibong pribadong dalampasigan at mga piling 5 bituing restaurant. Ang presyo ng pag-arkila pa lamang sa yate ay halos 50,000 dolyar bawat araw at tinamasa nila ang marangyang karanasang ito ng higit pa sa isang buong linggo. Ang mga paglalakbay ni Lebron sa buong mundo ay naidokumento rin sa timog ng Pransya, sa mga isla ng Gresya at sa mga eksklusibong resort sa buong Caribbean. Ang bawat bakasyon ay kinatatangian ng 5 bituing tuluyan, pag-iisa sa mga pribadong isla, pag-upa ng buong villa, at mga 7 bituing hotel mga lugar kung saan sinasabing mas mahal pa ang mga tuwalya kaysa sa buong koleksyon ng damit ng karamihan. Kahit sa bakasyon, ang kanyang dedikasyon sa kanyang propesyon ay hindi natitinag. Kasama niya ang kanyang personal na chef upang sundin ang kanyang mahigpit na dieta. At ang kanyang mga trainer ay sumasama upang ipagpatuloy ang kanyang mahalagang proseso ng pagpapagaling. Kumukuha siya ng isang pribadong puwersa ng seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya at bawat detalye mula sa lokasyon ng villa hanggang sa listahan ng mga gawain ay isinasaayos ng isang pangkat ng mga pinakamahusay na tagaplano ng paglalakbay. Isang pagdiriwang ng kaarawan ang naganap sa isang marangyang villa sa timog ng Pransya, isang lugar na may pribadong chef, eksklusibong daan sa yate at malawak na tanawin ng Mediterranean. Sa isa pang pagkakataon, inarkila niya ang isang buong resort sa tabing dagat para lamang matiyak na masisiyahan ang kanyang pamilya sa ganap at kabuang pagkapribado. Taon-taon, ang gastos sa mga bakasyong ito ay umaakyat sa ilang milyong dolyar. Kung susumahin mo ang gastos sa mga flight, tirahan, mga tauhan at lahat ng aktibidad, matatanto mo na ang huling halaga ay hindi kailanman naging isang issue. Hindi mag-aatubili si Lebron na gumastos upang lumikha ng mahalagang alaala kasama ang kanyang pamilya sa mga lugar kung saan maaari silang maging tunay na sila malayo sa mga mapanuring mata ng mga paparazzi. Dahil kapag isa ka sa mga pinakakilalang atleta sa mundo, ang tunay na kapayapaan ng isip ay tunay na hindi matatawaran. At kung mayroon kang kakayahang umarkila ng isang yate o isang buong pribadong isla upang makamit ang kapayapaang iyon, gagawin mo ito. Ang pamilya ni Lebron ang sentro ng kanyang mundo at ang kanyang mga gastusin ay direktang salamin ng katotohanan iyon. Kabiyak ng kanyang puso ang irog niya mula pa noong high school na si Savannah at sila'y biniyayaan ng 3 supling, sina Bronny, Bryce at Zuri. Walang anumang halaga ang ipinagkakait para sa bawat aspeto ng kanilang buhay at ang paninindigang ito ay hindi matitinag. Pagtuunan natin ng pansin kahit sandali ang kanilang mga anak,
Noong taong 2018 sa malawak na bakuran ng kanilang mansyon sa Brentwood, ipinagpatayo ni Lebron ng isang pasadyang munting palasyo ang kanyang anak na si Juri. 4 na taong gulang pa lamang siya noon. Ang bahay-bahayang ito ay isang nakamamanghang replika ng kanilang ari-ariyang nagkakahalaga ng 23 milyong dolyar na mayroong perpektong pagkakagawa ng munting kusina, isang formal na espasyo para sa hapunan, mga muwebles na may pambihirang ganda at maging isang gumaganang sistema ng ilaw. Ang paglikha sa obrang ito ay umabot sa nakagugulat na halagang mahigit 50,000 dolyar. Hindi ito isang ordinaryong bahay sa puno, isa itong palasyong buong ingat na itinayo para sa isang batang ni hindi pa tumutuntong sa kindergarten. At ngayon dapat nating pag-usapan ang mga regalo. Sa isang saglit ng walang kapantay na pagkabukas palad, iniregalo ni Lebron sa kanyang anak na si Bryce ang isang Cartier Crush Skeleton Watch na may halagang 250,000 dolyar. Ang pambihirang relos na ito ay hinulma mula sa napakadalang na pink gold at ipinapakita ang isang skeleton movement na binuo ng buo sa pamamagitan lamang ng kamay. Iilan lamang sa mga ganitong hiyas sa mundo ng relo ang umiiral, kung kaya't karamihan sa mga kolektor ay nagtitiis ng maraming taon para lamang sa pagkakataong mapabilang sa listahan ng mga naghihintay. Ngunit si Lebron walang kahirap-hirap na nakakuha ng isa at ipinagkaloob ito sa kanyang tineder na anak. Ang kanyang panganay na si Bronny ay naglalakbay sakay ng mga makakangyang sasakyan at nagsusuot ng mga sapatos na sadyang ginawa para sa kanya na hindi pa kailanman nasisilayan ng madla. Ang 3 niyang anak ay pawang nag-aral sa Sierra Canyon School sa Los Angeles, isang baluarte ng pribadong kahusayang pang-akademiko kung saan ang matrikula ay umaabot sa 44,000 dolyar bawat taon. Ang institusyong ito ay tanyag sa paghubog ng mga atletang pandaigdigan at sa paghahawa ng landas para sa mga mag-aaral nito tungo sa mga sagradong bulwagan ng mga universidad sa Ivy League. Tiniyak ni Lebron na ang kanyang mga anak ay napapaligiran ng mga pinakamahuhusay na coach, tagapagsanay at mga henyo sa akademya na kayang bayaran ng salapi. Maging si Bryce ay sumailalim sa profesional na pagsasanay sa baseball sa loob ng ilang panahon bago niya itinuon ang kanyang buong pansin sa larangan ng basketball. Sa labas ng silid-aralan, ang mga anak ni Lebron ay tumatanggap ng pribadong pagtuturo mula sa mga piling-piling dalubhasa na ipinapalipad pa mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang kanilang mga bakasyon ay maituturing na mga maalamat na panoorin eksklusibong pag-upa sa mga pribadong villa, pag-arkila ng mga super yacht at panunuluyan sa mga pinakatanyag na 5-star resort sa buong daigdig. Bawat sandali, bawat karanasan ay masusing pinaplano upang bumuo ng isang kamusmusang puno ng hiwaga at kapanatagan isang buhay na tanging sa panaginip lamang naranasan ni Lebron. Subalit, sa gitna ng karagatan ng yaman, nagawa ni Lebron na ihabi ang tunay na disiplina sa buhay ng kanyang mga anak. Sina Bronny at Bryce ay kapwa nag-aalay ng kanilang sarili nang may walang humpay na pagsinta sa laro ng basketball. Nauunawaan nila na ang kanilang apelyido ay may dalang bigat ng dambuhalang ekspektasyon at hayagang ipinahayag ni Lebron ang kanyang misyon na ituro sa kanila ang malalim na kahalagahan ng pagkamit ng sariling tagumpay at hindi lamang ang pagmamana ng isang legado. Gayunpaman, ang pamumuhay ng pamilya ay hindi maikakailang isang pambihirang karangyaan. Isang buong pangkat ng mga tauhan ang permanenteng naglilingkod kay Lebron upang pangasiwaan ang masalimuot na detalye ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, mula sa mga personal na chef na lumilikha ng mga natatanging pagkain para sa partikular na pangangailangang nutrisyon ng bawat miyembro ng pamilya, hanggang sa mga tagapangasiwa ng tahanan na walang kapintasang nag-aalaga sa kanilang mga palasyo, mga tsuper na namamahala sa lahat ng kanilang transportasyon at mga bantay na laging nakasubaybay sa bawat galaw nila. Sinasabing si Lebron ay naglalaan ng nasa pagitan ng 1 hanggang 1.5 milyong dolyar bawat taon para lamang sa kanyang personal na biohacking protocol. Ang nakalululang halagang ito ay sumasaklaw sa mga nutrisyonista, mga dalubhasa sa pagpapagaling, mga makabagong suplemento at mga kagamitang teknolohikal na pinakabago. Ngunit ang bilang na iyan ay hindi man lang maikukumpara sa ginugugol para sa kalusugan at kapakanan ng kanyang buong pamilya. Si Savannah ay may sariling personal trainer, isang tapat na stylist at isang profesional na glam squad.
Ang mga bata ay may walang hangganang access sa mga nangungunang physical therapist at sports psychologists. Maging ang kanilang mga paglalakbay ay nilalagyan ng mga sangkap para sa kabuuang kapakanan na kinabibilangan ng mga pribadong yoga master, mga nakapagpapanumbalik lakas na spa therapy at mga gabay sa meditasyon. Bawat aspeto ng kanilang buhay ay nasa pinakamataas na antas. Lahat ay masusing isinasaayos para sa pinakamataas na kalidad at walang anumang halaga ang ipinagkakait sa mithiing mapanatiling malusog, kontento at may malalim na ugnayan ang pamilya. Hinuhubog ni Lebron ang isang katotohanan para sa kanyang mga anak na lubhang kabaligtaran ng kanyang sariling pagkabata, isang mundong hindi kilala ang pag-aalala kung saan walang puwang ang paghihirap at kung saan ang susunod na kakainin ay hindi kailanman isang katanungan. Ngunit ang pinagmula ng di matatawarang yaman ni Lebron ay hindi nagtatapos sa larangan ng basketball. Bagamat totoo na nakalikom siya ng mahigit 385 milyong dolyar mula sa kanyang sahod sa NBA sa loob ng 22 season, ang kanyang tunay na kayamanan, ang imperyong nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyong dolyar, ay isinilang sa mundong kanyang itinayo sa labas ng arena. Ang dinastiya ng negosyo ni Lebron ay isang dakilang testamento sa kapangyarihan ng leverage, sa karunungan ng equity at sa henyo ng pangmatagalang pananaw. Simulan natin sa pinakapundasyon, ang Nike. Noong 2003, sa murang edad na 18, pinili ni Lebron na makipag-alyansa sa Nike at tinanggihan ng mas malalaking alok mula sa Reebok at Adidas dahil nakita niya ang Nike bilang isang mas matatag na kakampi sa pangmatagalang panahon. Ang kanyang pananaw sa hinaharap ay walang kapintasan. Noong 2015, matapos ang mahigit isang dekada ng mga tanyag na signature shoes at nakalululang benta, pinagtibay ni Lebron ang kanyang legado sa pamamagitan ng paglagda sa isang panghabambuhay na kasunduan sa Nike. Ang maalamat na kontratang ito ay sinasabing nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyong dolyar at sa kasalukuyan ay nagbibigay sa kanya ng taunang bayad na humigit kumulang 32 milyong dolyar. Ang kitang yan ay higit pa sa sahod ng karamihan sa mga aktibong manlalaro ng NBA at tinatanggap ito ni Lebron dahil lamang sa kung sino siya, ngunit ang Nike ay isa lamang piraso sa kanyang dakilang plano. Si Lebron ay isang visionary na maagang namuhunan at naging isang karismatikong brand ambassador para sa Beats by Dre, ang revolusyonaryong kumpanya ng headphone na nilikha ni na Dr. Dre at Jimmy Iovine. Nang bilhin ng Apple ang Beats na nakagugulat na halagang 3 bilyong dolyar noong 2014, ang maliit na bahagi ng pagmamay-ari ni Lebron ay di umano'y nagbunga ng dambuhalang 700 milyong dolyar mula sa nag-iisang transaksyong iyon. Hayaan ninyong pagnilayan ang bilang na iyan. Mula sa iisang pamumuhunan sa teknolohiya, kumita si Lebron ng higit pa sa pinagsama-samang kikitain ng karamihan sa mga profesional na atleta sa buong buhay nila. At ngayon, dumako tayo sa alamat ng Blaze Pizza. Noong 2012, gumawa si Lebron ng isang matapang na hakbang nang talikuran niya ang isang 15 milyong dolyar na kontrata sa McDonald's at sa halip ay ibinuhos ang kanyang puhunan sa Blaze. Isang konsepto ng pizza na nooy nagsisimula pa lamang. Sa halagang mas mababa sa 1 milyong dolyar, nakuha niya ang humigit kumulang 10% pagmamay-ari sa kumpanya. Ngayon, ang Blaze ay mayroon ng mahigit 300 lokasyon sa buong North America at ang halaga ng pagmamay-ari ni Lebron ay pumalo na sa tinatayang 30 milyong dolyar. Higit pa sa pamumuhunan ang kanyang ginawa, siya ang naging tagapagtanggol nito. Personal na nagpupunta si Lebron sa mga restaurant ng Blaze, nagtatrabaho sa likod ng counter at nagpapasaya sa mga tagahanga sa pamamagitan ng pamimigay ng libreng pizza. Ginamit niya ang isang negosyo upang maging isang kultural na fenomenon at ang paglago ng tatak ay naging pasabog. Noong 2020, itinatag ni Lebron at ng kanyang pinagkakatiwalaang kasosyo sa negosyo, si Maverick Carter, ang The Spring Hill Company, isang makapangyarihang kumpanya sa media at entertainment na nakatuon sa paggawa ng mga palabas sa telebisyon, dokumentaryo at pelikula. Matalinong binuo ang Spring Hill sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng 3 naunang negosyo ni Lebron, ang kanyang masiglang ahensya sa marketing, ang kanyang makabagong platform na uninterrupted para sa mga atleta, at ang kanyang kinikilalang production studio, ang Spring Hill Entertainment.
Pagsapit ng 2021, nakalikom ang Spring Hill ng puhunan sa isang nakamamanghang halaga na 725 milyong dolyar. Si Lebron ang pangunahing may-ari ng sapi at ang kanyang personal na bahagi ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 300 milyong dolyar. Ang Spring Hill ang malikhaing puwersa sa likod ng Space Jam: A New Legacy, isang pelikulang kumita ng mahigit 160 milyong dolyar sa buong mundo. Bukod pa sa isang hanay ng mga kinikilalang dokumentaryo at serye para sa mga higante tulad ng Netflix at HBO. Binigyang buhay din ng kumpanya ang The Shop, isang revolusyonaryong talk show na walang script at nagaganap sa isang barberya kung saan si Lebron at ang kanyang mga tanyag na panauhin ay nagkakaroon ng malalim na talakayan tungkol sa esports, kultura at komersyo. Ang palabas ay naging isang mahalagang bahagi ng kultura sa HBO at YouTube na bumibihag sa milyon-milyong manonood sa bawat yugto. At ngayon, nariyan naman ang kanyang pagmamay-ari sa maalamat na Fenway Sports Group. Noong 2021, buong husay na isinalin ni Lebron at Maverick Carter ang kanilang maliit na pagmamay-ari sa Liverpool FC. Sa humigit kumulang 1% bahagi ng FSG, ang dambuhalang kumpanyang nagmamay-ari sa Boston Red Sox, Liverpool, Fenway Park at Pittsburgh Penguins. Ang 1% pagmamay-ari na hawak ni Lebron ay kasalukuyang nagkakahalaga ng malaking 70 milyong dolyar. Hayagan niyang ipinahayag ang kanyang ambisyon na magmay-ari ng isang prangkisa ng NBA balang araw at ang hakbang na ito ang kanyang estratehikong panimula na nagpapahintulot sa kanya na matutunan mula sa loob ang masalimuot na sining ng pagmamay-ari sa mundo ng esports. Estratego ring naglagak ng puhunan si Lebron sa isang portfolyo ng mas maliliit na negosyo, ang tunal, ang revolusyonaryong smart home gym, ang ladder, isang tatak ng suplemento na kasama niyang binuo kasama ang tanyag na si Arnold Schwarzenegger at isang piling koleksyon ng mga nangangakong tech startup. Bawat isang pamumuhunan ay isang kalkulado at estratehikong hakbang. Bawat isa ay dinisenyo upang bigyan siya ng pagmamay-ari sa halip na isang panandaliang sahod. Dito nakasalalay ang malalim na lihim sa bilyong dolyar na tadhana ni Lebron. Sa panahong ang karamihan sa mga atleta ay sinamantala ang kanilang kasikatan para sa dagliang pakinabang, si Lebron ay naghasik para sa pangmatagalang anihan. Isang estratehiya na nagbunga ng gantimpalang halos hindi abarot ng isipan. Ayon sa Forbes, ang kanyang kayamanan sa labas ng court ay humihigit na sa 1,000 milyong dolyar. At ang dambuhalang halagang iyan ay walang humpay na tumataas sa bawat paglipas ng taon sapagkat si Lebron James ay hindi lamang naglalaro ng basketball, siya ay isang arkitekto ng yaman na mananatili sa mga susunod na salinlahi. Kapag hindi niya hinuhubog ang kanyang katawan o pinamamahalaan ang kanyang malawak na imperyo, ipinamamalas niya ang kanyang pangingibabaw sa ibang larangan sa pamamagitan ng kanyang pananamit. At ang laman lamang ng kanyang aparador ay sapat ng katumbas ng yaman ng isang hari. Ang imahe ni Lebron sa publiko ay isang aral sa kadakilaan ng pananamit na binibigyang kahulugan ng mga pasadyang terno, natatanging kasuotang kalye at mga mararangyang palamuti na sa sobrang pambihira, karamihan ay sa mga larawan lamang masisilayan. Kinikilala siya bilang isang tanyag na embahador ng Audemars Piguet, isang higante sa larangan ng horolohiya na nagahari sa pinakamataas na antas ng sining sa paggawa ng relo sa buong daigdig. Ang kanyang personal na koleksyon ng mga relo ay ipinagmamalaki ang maraming modelo ng AP, kabilang ang tanyag na Royal Oak Carbon, ang maringal na Legacy, at ang mga mini-miting limitadong edisyon na Obra Maestrang Grand Prix. Ang halaga ng ilan sa mga relo na kanyang pagmamay-ari ay lumalagpas sa 100,000 dolyar bawat isa, ngunit kung ito'y kanyang pagpalit-palitin, tila isa lamang siyang karaniwang taong pumipili ng sapatos para sa araw-araw. Ang Royal Oak mismo ay isang alamat, isang marangyang relong pang-esports na yari sa stainless steel na agad nakikilala dahil sa 8 sulok nitong bezel at natatanging mga tornilyong nakalantad, isang sagisag ng katayuan na hindi matatawaran mula pa noong dekada 70. Ang bersyon na kinagigiliwan ni Lebron ay ang Carbon Edition na hinulma mula sa isang material na halos hindi masisira habang nananatiling kataka-taka, halos hindi ka panipaniwala sa sobrang gaan.
Ang ganyang tindig ay madalas na hinuhubog ng mga pasadyang terno mula sa mga iginagalang na pangalan tulad ni Tom Ford, Ralph Lauren at Tom Brown, kung saan ang bawat kasuotan ay masusing itinaas sa kanyang maalamat na pangangatawan. Ang isang kasuotan lamang mula kay Tom Ford ay maaaring umabot sa 10 hanggang 30,000 dolyar na ang halagay nagbabago depende sa pambihirang uri ng tela at sa kasalanan ng pagkakasadya. Si Lebron ay nagmamay-ari ng napakarami nito. Noong 2015, inilunsad niya at ng kanyang kasosyong si Maverick Carter ang Unknown, isang nangungunang butik ng streetwear sa Miami na nagtitipon ng mga eksklusibong kasuotan, limitadong sapatos, at mga malikhaing kolaborasyon ng mga taga-disenyo. Ang proyektong ito ay mabilis na naging isang sentro ng kultura, isang plataporma para ipahayag ni Lebron ang kanyang personal na pananaw sa sining, habang kasabay na itinatayo ang isa pang haligi ng kanyang imperyo sa negosyo at ang kanyang koleksyon ng sapatos ay isa ring alamat. Bawat kapanahunan, ang Nike ay lumilikha ng isang bagong sapatos na tatak ng kanyang pangalan at sinasabing tumatanggap siya ng mga pasadyang pares kahit kailan niya naisin mga kakaibang kombinasyon ng kulay at disenyo na hinding-hindi kailanman masisilayan sa mga tindahan. Ang laman lamang ng kanyang aparador ng sapatos ay maaaring nagkakahalaga na ng daan-daang libong dolyar sapagkat para kay Lebron, ang personal na estilo ay isang mahalagang karugtong ng kanyang pangalan. Bawat terno, bawat relo, bawat sandali sa mata ng publiko ay isang masusing binalangkas na kaganapan na idinisenyo upang patatagin ang kanyang imahe ng walang kapantay na kahusayan, bakal na disiplina at ganap na tagumpay. Sa ganitong tugatog ng impluensya, ang yaman ay lumalampas sa simpleng pag-aangkin ng mga bagay. Ito ay nagiging kasangkapan upang lumikha ng pagbabago. At dito nagbabago ang landas ni Lebron mula sa buhay ng karangyaan tungo sa paghahanap ng isang pamana. Sa kabila ng lahat ng malapalasyong tahanan, mga kaibang sasakyan at napakahalagang mga relo, ang tunay na maaaring magbigay kahulugan sa kanyang kadakilaan ay ang kanyang mga itinatayo sa labas ng court ng basketball. Sa kanyang sinilangang bayan ng Akron, Ohio, nasaksihan ng taong 2018 ang pagbubukas ng I Promise School, isang pampublikong institusyon na binuo upang maging kanlungan para sa mga kabataang nasa panganib. Ang paaralan ay nag-aalok ng isang makabagong modelo na nagbibigay ng lahat mula sa libreng edukasyon at pagkain hanggang sa mga uniforme, bisikleta at pati na rin ang garantisadong scholarship sa kolehiyo sa University of Akron para sa bawat isang mag-aaral na magtatapos. Si Lebron mismo ang personal na sumusuporta sa malaking bahagi ng programa at dahil dito ang paaralan ay naging isang maningning na tanglaw, isang huwaran kung paano maibabalik ng mga idolo ang kanilang yaman sa mga komunidad na humubog sa kanila, isang malalim na pagkilos upang iangat ang mga batang dumaranas ng parehong paghihirap na kanyang naranasan. Ang kanyang pagkakawanggawa ay higit pa rito na may milyon-milyong donasyon sa iba't ibang adhikain, mula sa pagpopondo sa mga ospital sa Ohio at pagbabayad sa mga operasyong nagliligtas buhay para sa mga batang may karamdaman, hanggang sa pagsuporta sa mga pagkilos para sa tulong sa panahon ng sakuna. Kapag may kalamidad na tumama saan man sa mundo, si Lebron ay madalas na isa sa mga pinakaunang nagpapadala ng tulong pinansyal, walang pagpapakitang gilas, walang mga press conference, tanging tiyak at makabuluhang pagkilos lamang. At ang kanyang pangarap para sa hinaharap ay higit pang marangal. May mga bulong-bulungan mula sa kanyang mga malalapit na kasama na si Lebron ay bumubuo ng isang pandaigdigang pundasyon na may misyong nakasentro sa edukasyon, mga ospital para sa mga bata at sa pagpapaunlad ng palakasan para sa kabataan sa buong mundo. Ang pinakalayunin ay ang bumuo ng isang nagsasariling makina para sa kabutihan na magpapatuloy kahit pa siya'y pumanaw na isang pamanang hindi itinayo sa kislap ng mga tropyo, kundi sa hindi masukat na halaga ng mga buhay na habang buhay niyang binago. Ito ang malalim na katotohanan ng kanyang pambihirang pamumuhay. Bawat paglubog sa yelo, bawat matalinong kama, bawat personalisadong suplemento ay isang bahagi ng isang masusing makinang idinisenyo upang pahabain ang kanyang paghahari sa tuktok ng husay ng tao hanggat pisikal na posible.
Bawat mabilis na sasakyan, bawat malawak na mansyon, bawat walang kapintasang relo ay nagsisilbing isang hindi maikakailang pagpapahayag na ang batang lalaki mula sa Akron ay hindi lamang nakaligtas, kundi nagwagi. At bawat negosasyon sa kalakalan, bawat estratehikong pamumuhunan, bawat pakikipagsosyo ay isang kalkuladong hakbang upang tiyakin na ang kanyang angkan ay hindi kailanman makararanas ng hirap na humubog sa kanya. Ginawa niyang ginto ang disiplina bilang isang paraan ng pamumuhay, ginawang sining ng kahusayan ang matinding pagnanasa at itinaas ang tagumpay bilang isang pangako sa mga susunod na henerasyon. Sa isang mundong ang karamihan ay hinahanap ang landas na walang pagtutol, iniaalay ni Lebron ang kanyang sarili sa landas ng ganap na pangingibabaw. Ang kanyang pamumuhay ay hindi lamang isang pagpapakita ng yaman. Ito ang buhay na sagisag ng kung ano ang nangyayari kapag ang pambihirang talento ay sumalubong sa di matinag na disiplina, kapag ang makasaysayang pagkakataon ay tinugunan ng walang humpay na paghahanda, at kapag ang nag-aalab na pagnanasa ay natagpuan ang kanyang tunay na layunin. Siya ay naninirahan sa mga lupaing kayang tapatan ang mga 5-star na resort, nagmamay-ari ng mga sasakyang umuungol na tila kulog mula sa kalangitan at namumuhunan ng milyon-milyon taon-taon upang mapanatili lamang ang maringal na makinang pantao. Dahil kapag ang kahusayan ay hindi na iyong layunin kundi ang iyong pinakapanimula, ang iyong pag-iral ay naiiba, ang iyong pamana ay nagiging walang hanggan.